And I've been here since 2017. Been trying to share you guys my wins, my losses dito sa cryptocurrency since 2021 ng June. Yan, guys, big shoutout sa inyo. And yan. Okay, so let's go and let's may nabasa kasi ako dito pasensya na. Big shoutouts kay Yahuwah and sa asawa ko, pauwi pa lang. Palag sa bear market. Tawa ka dito. Kaya lang, guys. Okay, guys, anong comment nyo? Bull pa din, bear pa din, Okay, hindi naman tayo magsisinungaling, no? Isa tayo sa mga natatalo. Diba? Pero ito yung sinasabi ko, guys. Hindi porket, diba, hindi tayo talo in a sense of like alam ko kung hanggang saan yung market. Kumbaga, parang ganun eh. Lalo na kung nakadikit ka sa on-chain. Kung maraming nakaano sa inyo sa mga on-chain, so maintindihan nyo ako. Okay? Hindi dahil nakikita ko yung alts ko bumabagsak na from 10,000 or from 30,000. Sige, sabihin na natin, 30,000. Nagko-copium ka na lang eh. Nag-aano ka na lang. Nag-iinda ka na lang. Totoo guys, nasasaktan ako, tao lang din naman ako eh. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo guys. Okay, pero hindi para ipakita ko yun sa inyo dito. I want to be an example to you guys. Okay, when we were here, that's the same thing that I told you guys. Nasasaktan din ako. Hindi ibig sabihin na hindi ako natatalo, I don't feel defeated, pero hindi to the point na it will take a toll on me. Okay, like I always tell you guys, if the money leads you and your day, okay, then it's not gonna really do you good. And hindi, kumbaga ito yung magiging parang, kung ito yung sinasamba nyo, and if you think this is gonna be the one who will save you in the end of the day, okay, then you have to rethink. Okay, so ako bumili ako 101. Why? Because key levels lang naman ako eh. Lagi naman akong ganun. So ito lang ang mga buying zone ko. 1, ito hindi ko na buy. Okay, dapat bumili ako dito pero hindi ko binay kasi dumidiretso pa siya. So bumasag siya dito. So hindi ko siya binili. Ito yung naging sunod kong buy. 81,900. Okay, bumagsak siya sa 80. Ang ganda nga nung bounce natin. Nandito siya sa may golden zone natin. Okay? So, maasahan ba natin to? Yan yung sasabihin ko sa inyo. Hindi ko alam sa ngayon. Wala tayong confirmation. Pero the question is, Sir Osa, ba't ka bumili? Because long before we even have this confirmation, sinasabi na natin that this is the top. Okay? I'm the one who did not sell. Pero I give you the warning that this market is not for you if you just joined the market. Okay? And I will not suggest you guys na, mag-derivatives kayo, mag-this kayo, and that. You know, I will not do that, guys. Okay? I'm not in a position to tell you guys na, ito yung magpapaganda ng portfolio nyo. No, I'm not in that position. Do not mistake, okay? Do not mistake. Lahat ng ginagawa ko dito sa YouTube is for you to copy. Okay, I'm just here to show you guys my wins and my losses. And we've been doing this for 3 years consecutive. Maliban dun sa ginagawa kong pagtuturo sa inyo ng mga natututunan kong chismis. Okay, so has that been profitable to you? Yes. Unrealized profit, hindi ako nag-TP. Okay, that's on me. Okay, hindi nyo kailangan, kumbaga, maisip nyo na mag-isa lang kayo sa market na to. Yun yung purpose ko. Why I made it public. It was so hard for me noong 2022 to make it public na papublic ko ba to? Papakita ko ba na $100 lang yung ginawa ko? $100 lang yung nilagay ko. Diba? No one wants to show their dirty laundry. Pero ako gagawin ko para sa inyo. Na sabi ko, gagawa ko bagong account sa KuCoin and Mexi. Separate doon sa halong account namin ng asawa ko. Why? It's because the purpose is bigger. Not to make money. Not just to make money. Just to prove to you guys na above all your own understanding, you can really,
make money if you have the character, if you have the wisdom, and if you have what it takes to really really swallow the pill na tinatawag. Yun nga sabi ko ay GB kanina. Lahat gusto yumaman. Pero pag inabot mo yung kapiraso ng isang bagay na magpapayaman sa kanila, ilalagay nila sa bibig nila. Pero pag sinabi mong lunukin mo, kahit sikmuraan mo, hindi niya lulunukin yan. Bakit? Kasi mapait. Mapait yung katotohanan para sa totoong pagyaman. Totoo yun eh. Totoo yun. It's like building a business, and same thing with this market. So that's why I'm here right now. I wanna show you guys my defeat. Okay, so recently in this market, which is super recent, kanina lang, papakitaan ko din kayo ng mga charts and what really capitulated this market. So guys, if hindi pa kayo nagla-like, mag-share na kayo. Okay, mag-like na kayo. Ay, big shoutouts kay Mike Tamago, nandito din siya. Yan. So big shoutout sa inyo guys, kay Eggsy, kay Big Fella. Ayan, bagong admin natin to. Okay, big shoutouts kay Pospal. Bully Bear. Bully Bear, lupit. Bully Bear. Okay, Stephen Linas, yan, big shoutouts. Ayan. Sinagot ko yung comment nito ni Sir Stephen ng last time eh. Okay. Yan. Okay, so I'm gonna share you guys something really fascinating, okay? So ito kahapon shinare ko to, na sinabi ko, it should go down, pabagsak dito sa key level na to. And when we do, it should bounce really good. Ito nga, nag-bounce naman siya. Maganda yung week natin dito. Okay, ang problema, naka-Ichimoku tayo, naka-Ashi tayo, which is madaya ng konti. Masarap lang tingnan, pero hindi yun yung totoo. Okay, so pag bumagsak tayo sa candles only, okay, yan, lagyan natin sa candles. Ano ko nga to, yan. Okay, di ba Ashi tayo? Ganito yung itsura niya sa Ashi. So na-anticipate ko, yun yung isa sa mga sikreto, so ibabagsak ko na sa inyo. Ibig sabihin nito, kailangan nito mag-retrace sa 94. Okay, or sa 86. Ngayon, nasa 83,200 na siya. Okay, hindi ko sasabihin sa inyo na sobrang kompensado ako dito. Okay, ito lang yung sasabihin ko sa inyo. Surgical naman ako eh. Hindi naman ako basta lalapag ko sa inyo. Ito yung tingin ko, etc. Hindi. Okay, bibigay ko sa inyo yung mga pwedeng or yung possibility or possibilities na pwedeng mangyari sa market. Okay, mula sa 1 day hanggang 1 week, 1 month, at titignan natin yung possibility talaga kung kaya ba talaga habulin yung ganung market. Okay? So, ito yung sasabihin ko sa inyo. Diba, sinabi ko sa inyo no last time, pag bumagsak tayo sa 88, mababasag yung tinatawag natin na anticipation of market to have a rebound. Totoo, nabasag siya 88. Tama naman tayo. The question is, did we trade it? Hindi. Hindi tayo nag-trade nun. Okay, kaya wala tayo sa position para ihilamasin sa inyo. Wala. Okay, wala tayo doon. Okay, I'm not gonna do that. Okay, we are all defeated right now. Okay, imbis na awayin nyo ako, magkampihan tayong lahat. Kasi ang kalaban natin dito is yung mga taong nasa ETF. Okay, why? It's because they have withdrawn the biggest dump in history. And this is the reason why I'm bullish. Why? It's because kung opposite yung ginagawa nila at this is publicized, what should we do? Diba back in times of like March 25 and dito sa April, nagsabi sila nagbebenta na sila. Dito din yon, dito sa levels na mas mataas. Pero nagda-dump naman. Totoo naman eh. Okay? Pero hindi natin mapipredict hanggang saan siya babagsak. That's the power of manipulation. We cannot see the exact value if we will be trying to see how much it is. Like talagang, oy, magkano ba talaga? Pero with that specific news, we should be able to comprehend na okay, ito na nga yun. Okay, tama to. We should inverse the trade. Okay, inverse na natin yung gustong gawin ni ETF or inverse na natin yung ginagawa nilang selling. Dapat nandun na tayo sa idea na oh, okay, baka ito na yung bottom. Okay, parang gano'n. So, yun na yung ano ko. Wala nang panlagay. Nangyayari talaga yun. Okay? Yun yung sinabi ko sa kanila dito sa Meraki. Sinabi ko sa kanila na if you have 10,000, make sure you have 2,500 at least to play this market. Take it out, then wait the market to have a confirmation. So,
Nasaan yung proof mo dyan? Seryoso, baka nag-chichismis ka lang para mag-subscribe kami, magbayad kami sa'yo, etc. Like I always say, doon sa, yan, kilala sinabunan, wala namang problema sa bayad eh. Nagmali nga siya ng network, binigyan ko siya ng 30 days. Kasi wala namang problema eh. Basta nakita ko na nawalan ka ng $15. Boom. Wala kang pake. Kahit basta sure ako na itinry mong ibigay. Kumbaga, hindi ba napunta sa akin, napunta siya sa ibang network, wala akong problema doon. Eto, wait. Tingnan natin to 2,500. Tingnan natin. Eto, para makita nyo. October pa lang to, nung nagda-dump na siya dito sa... Dito. Okay, papakita ko siya sa inyo. Mag-ano tayo ha? Maghihimay tayo dito, guys. So tingin mo ba overheated na yung 1 week time frame? O paano overheated sa ang paraan? Anong konteksto yung tinitingnan natin? Sabi dito, take 25% of your total holdings. Okay? Ano to ha? October 16. Okay, USDT. Nevertheless, we pump. Okay, we will still buy the asset in advance. Okay? But if it dumps 2,500, let's say, you can make so much with it. Okay? When market settles. Okay? At the bottom. Okay, when it clears to buy, we will buy that dump. Okay, so yun lang yung sinabi ko. Walang magical. And I will not say that that's a prediction. Hindi ko rin sasabihin yun. Okay, kasi when we were saying that, nandito tayo na nagre-research tayo. Okay, mas maganda nung nag-research tayo, makakuha ka ng at least kung magkano man. Okay, maidala mo siya dito. Kasi I am still like unsure hanggat hindi natin nabe-break tong level na to. Okay, kasi pure manipulation nga to eh. 'Di ba? Dapat hindi na nangyari yan. Okay. We should be showing a slow in momentum. Tapos valid tong naging laglag natin dito. Parang ganun yung sinasabi doon sa ano natin. Need pa ng accumulation sa 1 week. Okay, sige titingnan natin 1 day muna tayo. Okay, so sa 1 day nakita natin bagsak na yung RSI, pero that's not how it works. We need the liquidity to be there. So liquidity is already resetting, okay? The flow is already resetting, but there is no confirmation yet that it is going to be a parang okay, confluence buy na tayo guys. Okay, bilhin na tayo dito. Wala pa tayong ganun. Hindi pa bumabagsak tong red line na to dito para masabi natin na merong confidence buying sa market. Kumbaga nagsettle down yung volume, okay? Or wait lang titingnan ko kung anong neto sa wait lang may mga parts kasi ito wait lang guys okay, wait lang babasahin ko tong comments niya. Okay. Sabi dito, sir, ay, wala pa palagay. Mag-chat lang kayo guys para mabasa ko yung mga comments nyo. Okay. Oh, may ano siya. Okay, so yun nga. Ngayon, ito lang yung problema natin sa order blocks. Okay, hahabulin natin talaga to. Okay, we have to get to 92. We have to get back there. Okay, but that will spark a lot of like bearishness, no? Sabihin natin dito lang talaga kasi nasa trend line tayo. Ito yung hinahabol natin trend line. Yan. So itong trend line natin na to, and pasok din siya sa moving, dito sa moving, pati pasok din siya dito sa fib natin. So I was expecting bounce muna sa 86. Wala tayong nakitang ganun para makapasok tayo ng 90, 91, 92. Tsaka tayo mag-dump ulit. Wala. Ang nangyari, nadiretso siya agad, dumiretso siya. Kasi kahapon, bumagsak tayo ng 86, pero bumalik agad siya ng 92. So yun yung iniisip ko, baka agad-agad kung mga nagmamadali na yung market. Hindi ko alam, hindi natin alam. Then, nakita ko to guys, tingnan nyo to. So yun nga, nag-sell sila. Tapos, ang news kahapon, ay wala na, hindi nakita.
job numbers. Okay, US job number reports, surprise. Ngayon, yung mga tao, nagkaroon sila ng parang, oh shit, ano to? Okay? Wala na bang rate cut? Okay? Parang ganun. Or yung rate cut expectation natin, nabawasan. Okay? Nabawasan yung confidence nila na magkakaroon pa ng rate cut, or mas gusto nila na walang announcement. Okay? There's no rate cut, as in zero. Parang ganun. O kaya, sabihin natin na sa inflation, zero din. Walang mangyayari. No changes. Gusto nila all throughout December para kumalma yung market. So, traders been pricing in a December Federal Reserve rate cut. Okay, so people are already anticipating it, but December 1, the rate, the ET or the tightening should stop already. Okay, which is announced na yan. Magsistop na siya. Pero, is that going to be a sell the news? Okay, tapos nadagdagan pa na itong news neto 18 hours ago. Oh, actually, magto 24 hours na. Okay, so probably like 20 hours ago. Sabi ba naman na yung rate cut expectation natin bawas. Okay, and after the jobs data, or I mean the US job report surprise, the Bureau of Labor of Statistics rather, not the Fed. They gave a report of 119,000 new jobs. So ano ibig sabihin nun? Sinisignal lang nito na meron tayong tight labor market. Okay? Tapos, sabi sa next week, wala na tayong unemployment number. So, ano yun? Concealment, di ba? So, hindi natin makikita talaga kung saan tayo mag-i-implode, saan tayo magbabubble. Okay? Pero, there's a concealment. Okay? May tinatago sila. So, dito pumasok yung equity market reversal. Okay. Yung Dow Jones natin initially surge a 400 points or 400 plus points. Hindi ko alam kung ilan. Basta yun yung ko sa Yahoo Finance. Sabi doon, 700 plus points on Nvidia's earnings. Okay. But ang nangyari is nagkaroon naman tayo ng reverse of negative 386 points sa open, kumbaga nag-reverse siya. Tapos yung S&P natin bumagsak pa siya ng 1.56%, which is critical yon. Tema natin na. Kita nyo? Karoon tayo uncertainty. Okay, one day to uncertainty. Okay, bumagsak tayo, tapos ang open natin boom, tapos boom, boom. Okay, uncertainty tayo. So, yun yung sinasabi natin na naka-apekto yung US job report natin, yung anticipation ng December price-in number and Federal Reserve rate cut. Isa yun sa mga nagpapahirap talaga sa atin. Tapos kaninang hapon dito, ito, kahapon, tama. Kahapon, ng hapon, nag-price in na rin to 903, the largest aside from this one, diba? So ang target ko kasi pag above 700, we never had that 700, bibili ako. Ito yun, November 13 bumili tayo, November 20 bumili tayo. So yeah, doon ako nakabase. So lahat ng play ko nasa fundamentals. Kumbaga ito, isipin natin to 101, diba? 101 bili tayo. Tapos dito, bili din tayo. Okay. Ngayon, nag-hold above naman siya, no? 83. Ang ganda ng bounce natin. Pwede natin anticipate. Okay. Institutional interest. Okay. Meron tayong tinatawag na, gusto talaga nila dito. Ito talaga ang gusto nila. Pwede natin sabihin ganun. Okay. Until it is confirmed. We have to really confirm it. Okay. We have moving averages, nose diving still. Okay. Pag to nagkaroon ng mga moves na katulad nito W's, or meron tayong parang forming Wyckoff accumulation, then we might be able to say, okay, probably a recovery or a bearish flag. Pwede yun. Tapos babagsak tayo sa 68. Pwede mangyari yun. Sa 1 day time frame. Okay. So,
what's the bullish take ko dito? Sabihin natin, sige, bullish talaga to. Just to give the short head, sabihin natin yung mga bears talaga, makapitulate sila. Kasi we've been capitulating the longs, no? Okay. Safest liquidation na nakita ko sa hyper ito. Tingnan natin dito. Papakita ko to sa inyo, guys. Ay, wala. Nawala ata yung tinatrack ko. Ito. Nawala nga siya. Ay, ito. Wait ako na. Memorize ko pa. Ayan. FAE05. Okay. Tingnan nyo yung liquidation niya. Ang hawak niya na sa BTC liquidation niya is 65. Okay. Safe na safe siya kung sakaling mag-dip talaga or sasalaksakin niyo yung market. Okay, kung sasalaksakin niyo yung market, pabalik dito sa golden packet. Ito kasi golden packet to, di ba? Ito sa akin, ito ang golden packet ko kung bearish talaga tayo. Okay, so ito, nag-react na yung market. So, sa Fibonacci, sir, also, paano mo masasabi na bullish bounce to sa one day? Okay, we need a confirmation. Nevertheless, kung 2 days mangyari, 3 days, or buong 1 week, we need to get out of 86K. Tsaka dyan magkakaroon ng disbelief yung mga tao na aangat. Kasi, ang nangyayari is, nafa-flash out yung mga nag-short. So, ibig sabihin, ini-implode daw yung mga longs ulit for the meantime. Tapos, mapapasok natin yung level ng 104. Pwede mangyari yun, okay? Tsaka tayo ma-reject. Tapos disbelief ulit, okay? Tapos dito tayo magkakaroon ng market confidence. Babalik yung market natin. The same confidence that we have here, babalik dito. Sasabihin nila, aangat na. Tsaka doon ulit mahuhuli. Isa pang beses, kumbaga. Hindi ko sinasabing parang ganito. Okay, kasi ito, 3 beses to eh. Hindi pa rin. Naka-4 tayo dito or 5. Diba? Basag na basag yung mga 1, 2, 3, 4 concept natin. Okay, hindi ko na nga yung binabanggit. Pansin niyo yun. Okay. Diba? Kumbaga, hindi na ako nakatingin doon, guys. Nasa fundamental play talaga ako. Macro, on-chain, kumbaga, nandun na ako. Yun na yung inaasahan ko kasi nagka-cut off ng noise na yun eh. Like, sabihin nila, ito, bearish talaga, nakakatakot na talaga yung market. Emotion yun. Okay, sentiment nyo yun. Sentiment yun ng market. May fear, kumbaga. Okay? Pero ito, yung magbase ka sa news, ito, macro trading economics calendar, okay? O kaya dito, sabihin natin ito, another data. Tapos sabihin natin, pasahan natin ng Fed, okay? Yung mga pwedeng mangyari sa Fed, di ba? Yun lang yung mga aasahan natin. Okay, and why? Is because with the announcement, sabi natin 2025, with the announcement of the the tariff, okay, no one even anticipated that. Dapat nga nag-hold tayo dito sa level na to eh. Diba? Pero hindi, bumagsak tayo below it. Okay? Not even on a bullish bounce. Diba? Sinalaksak natin siya with a manipulation. Dapat nung pagkabagsak dito, dapat nag-trend higher na to. Kumaga high. Hindi, bumagsak tayo. Doon natin malalaman na, okay, we are at the mercy of the manipulators. And who's the manipulators? Okay, the same person the same people who were selling the Bitcoin at the very itchy times last year. Diba? I mean, this year, ng April and March. Diba? Sila din yung nagbebenta dito, pero bakit kung nagbenta sila dito, biglang umangat? Ano yun? So, talo sila? Ba? Yun yung iisipin nyo. Kung nagbebenta sila dito, dapat talo na sila. Kasi umangat yung market eh. Diba? So, ibig sabihin, they are buying secretly while they are publishing the fake news. Okay? Kumbaga, yung isang kamay nila, ibang ginagawa ng isang kamay nila. Okay? Kumbaga, papakita nila, hindi, with a smile. Okay? Nakasmile na ganyan. Hindi, nagbebenta ako, kakampi nyo kami. O, talo din kami kahit umangat to. O, hindi. They are buying secretly. Okay? And just to be clear,
wala pa rin tayong mga news tungkol dun sa sa OTC. Napapansin nyo, wala nang news sa mga OTC deals, etc. etc. Okay, RSI 14 sa 1-day time frame. Okay, drop below 20. Ever since bumaba yung RSI below 20 except May 12, 2012, it indicate bottom. Okay. Okay. So, ito yung rules natin dito sa Oso de Chismoso, guys, ha. Pag ako nagsasabi ng bottom, binibili ko. Okay? Hindi ako magdi-DM sa inyo, hindi ako yung para mag-DM sa inyo or magsabi sa inyo sa chat or hilama sa inyo. O sabi ko sa inyo bottom eh. Hindi. Sasabihin ko yung bottom, okay, pero binili ko. Okay? At pag chinat ko kayo, sabi sa inyo bottom eh. Meron akong resibo. Okay, may ipapakita ko sa inyo na sinabi ko sa iyo, hindi ako nagkulang. Okay, ginawa ko yung sinabi ko. Okay, at yun yung mga hindi kaya ng influencers ngayon. Nevertheless, kahit $100 lang. Okay, talo ng $100 mo yung taong kumilos. Tandaan nyo yan, may $100 ka nga, hindi ka naman kumilos. Hindi mo naman binili, hindi ka nagresibo, hindi ka nag-accumulate. Pangit yun. Okay, ang tawag doon, kuda trading. Okay? Sa Japanese, ang tawag namin doon, hanash. Okay? Hanashi. Puro salita lang. Okay? Pwede kayong magsalita day and night tulad ng ginagawa ko ngayon. Nagsasalita. Pero walang kilos. Pwede nyo gawin yun. Madali lang yun gawin. Pero I want you guys to build a character where when you finally open your mouth, you create power. Okay? Not seek validation. Okay? Na kung bakit kayo magsasalita sa chat, sa comments, sa DM, or sa mga groups, etc. is because you saw everything and you acted on it. Yun yung gusto kong character nyo this coming bull run. Okay? And the more that you act on it, the validation doesn't matter anymore. Why? It's because you will reap the benefits. Okay, so this is how I see it. Okay, this is the potential move that I'm seeing. Okay, it is the horizontally inverted version of a descending flat bottom. Okay, so diba descending kasi pabagsak dito. Okay, ngayon ascending siya na may flat bottom pero ascending. Okay, this is very dangerous but this is very concealed. Yun yung sasabihin ko sa inyo. Same thing here. Okay, megaphone structure. Okay, na bumabagsak yung mga tops, pero kung papansinin niyo, flat top talaga siya. Ngayon, nung nahalata siya na flat top siya, marami nagsasabi head and shoulder. No, head and shoulder cannot be higher. Yung shoulders niya higher than the head. Significantly, ang head needs to be super high. Katulad nito, ito potentially sa head and shoulder to. Okay, that's why I don't want the price to stop at 105. It needs to go higher. Okay. Ngayon, mapapansin nyo kung paano tayo pag minamanipulate tayo sa market, how they make us fools so that we don't have that confidence. Okay. So ngayon, ito sasabihin ko sa inyo guys ha. Okay. Bibigyan ko kayo ng wider perspective kung bakit I really think this is a reset. Okay? Kung nakikinig kayo sa 4-year cycle nyo at sa cheat sheet ng Euphoria cheat sheet, alam nyo na ang Euphoria previously should be a renewed market confidence. Okay, ito yung tinatawag na reset. Okay, so this should be a reset already. It means the market are confident that the market will be going higher. Okay, that's why there's so much manipulation here. Nevertheless, whatever happens, whoever buys above this or longs the market above this will profit so much. Pero makikita nyo din na when you try to long this above, tingnan nyo, sasalukin lang kayo saglit. Okay? That's how fast that is. Tapos magdadump siya saglit para i-liquidate. Tapos biglang aangat. Doon mo makikita na this market is for somebody, not for everyone. Someone is feeding off on this market.
Okay, kung market psychology lang pagbabasehan natin. Kaya nga natatakot din ako one day na baka yung Fibonacci ko din hindi na rin mag-workout. Totoo to guys. Isa yan sa mga kinakatakot ko. Hindi ako natatakot sa price, hindi ako natatakot sa pera kung nawawala. Okay? Hanggat kaya kong magtrabaho, hanggat kaya kong kumilos, kaya kong magbatak ng buto, hindi ako mawawalan ng pera. Hanggat may Diyos ako, yun lang yung iniisip ko palagi. Hindi ako mawawalan ng pera. Ayoko mamatay din na sasabihin ko, hindi ko tinry. Kasi natakot ako. Ngayon, tinatry ko lahat ng best ko. Diba? Sabihin natin, sa 100, sabihin natin, single ka. Sa 100 na kausapin mong babae sa buong araw, isa doon hindi ka nakitaan ng kabutihan sa puso mo para ma-attract sila sa'yo. Kung totoong mabuti kang tao at malinis ang intention mo. Nagigets niya yung idea. Same thing with the opportunity in life. Wisdom is attracted with good character. Okay, if you fear the Lord, okay, wisdom comes. Okay, and what is the nature of the Lord? Goodness. Okay, if God sees there's goodness in you, then you can be trusted. Yun yung sinasabi ko din dito. If your intention is really good, it's not about the money. You will not have any problems by just looking in the market and really charting it and trading what is being said in the chart. You don't need to chat anyone. You don't have to really look for attention na sabihin ko na sabi sa'yo eh. Parang i-chat ko si ganito. Kunyari sabihin natin, i-chat ko personally si Sinabunan. Ihilamos ko sa kanya na mali yung Wyckoff mo. Tama ako. It doesn't make sense. Okay? Kasi kung totoong kumikilos ka at may nilalagay ka sa pera, you don't have to get that attention. Because the real reward comes doon sa magiging result ng ginawa mong trade. Whether good or bad. Yun ang sasabihin ko dyan. Okay? So, yun yung baguhin yung character para maging focus kayo at mas mahanap niyo yung mga bottoms. Okay? Kasi yun yung nami-miss out ng mga tao. Ngayon, papakita ko to sa inyo. Kita nyo to. I was not able to long this. This is an obvious reversal. Okay? Diba? Kinuha natin yung liquidity. Mayroon tayong spike dito. Okay. So, ngayon nakita natin na we already tried to retest the VWAP, the sub-zero or zero ng VWAP natin. Pero overheated tayo. Sa 15 minutes and 5 minutes to kasi everyone's looking at here as the narrative. Like I told you guys, the narrative is derivatives trading. Okay. Derivatives on decentralized. Okay, which is Hyperliquid, yan, Aster, lahat doon nagtitrade, guys. Okay, just look at how much money flowing into derivatives right now. So you have to understand that this market is easily now to manipulate because everyone is in derivatives. Okay, everyone is trading in derivatives. So, ito yung masasabi ko sa inyo. Tatanungin ko kayo ha. If ganun naman pala, okay. If yun naman pala yung yung play natin. Anong sa tingin mo nangyayari sa narrative? Ito yung tanong ko ha. Ano nangyayari sa narrative pag tumagal-tagal? Sige, ano nangyayari sa P2E? Ano nangyayari sa ano nangyayari sa RWA, sa AI? Nawawala sila. Okay, nawawala sila. Nevertheless, so same thing here. Okay, we have levels, diba? Bantayan lang natin yung levels eh. Dito lalakas yung confidence mo na okay, mali nga ako sa 88. Okay, pero wala tayong market structure. Nakikita nyo, bigla na lang siya sa malaksak ng ganyan. Ano yun? Saan tayo nakakita ng ganyan? Same thing here. Okay? Fed. Okay. Ay, hindi. Ano to? Yung inauguration. Tapos tariff, di ba? So, tariff, ito. Di ba? Inauguration, after inauguration effect, meme scams, etc. Libra Milei, di ba? Isipin nyo maigi. You don't see this. Di ba? Dapat nga to, smooth,
letter M. Wala. May ganito tayo. May mga ganito tayong chop sa market. Makikita natin. Na parang may sinisignalan sila na, ito na yung mangyayaring next. Ito na. Nakikita nyo to. Ito. Diba, kung 618 to, dapat nag-bounce to saglit. Nagganito muna ta siya sa sideways. Tapos bumagsak. Pwedeng mali ako. Pwedeng tama din ako. Pero kahit balik ta rin natin, kahit saan ko ilapag yung Fibonacci ko, still, this is 618. Tingnan to. Ito nag-bounce dito. Nag-react tayo dito. Pero dito hindi. Wala tayong bounce. Diba? Nakita nyo to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ilang araw to. Grabe to. May nagma-market sell na to. Okay. Kumbaga nagiging masyadong mabango na siya sa sa mga nagshort lang. Kumbaga nagiging complacent na yung mga nagshort ng market. Ito pa, next na papakita ko sa inyo. Okay. By the way, it needs to retrace dito. Prove natin tong 83,200 na strong. Bago natin abutin tong 86. Okay. Yan. Swing to swing. So, tingnan natin. Ito, may papakita ko sa inyo. Ito. Ay, ito. Yan. So, pagbibigyan natin sa 1 month, papakita ko sa inyo yung 1 month natin na picturean nyo na rin kung gusto nyo. Okay, logarithmic. Off natin yung logarithmic natin. Okay. So, sabi ko sa Meraki kahapon, hindi ko muna ito papakita. Local bottom, ito yung attractive. So, yan na. Nakita na natin. Nag-bounce na siya doon. Sobrang dikit lang yan. Nag-bounce na siya dyan. Nandyan yung 618 natin sa lower time frame. Pinrove ko na sa inyo. Okay. So ngayon, eto na. Explain ko sa inyo kung ano yung itsura nitong anong nangyayari dito sa market na to. Pero ngayon, ilalak muna natin para hindi siya gumalaw. Okay. Ewan ko, kita to sa off muna natin tong yan. Ayan. Kita na. Okay. So kung makikita nyo, the market started here, di ba? When the capitulation for banking spark. Okay. So, insolvency na tinatawag. Tapos nag-bottom tayo dito. Okay. Pero, nung yung market, when it was trying to attract a little bit of those rats, okay, which is retail. Okay. Rats ang tawag natin sa kanila. Okay, wala akong makitang emoji para sa kanila. Okay. Lagyan natin ng yan. Okay. Nakita natin. 'Di ba? Na nakapitulate sila agad within that month. Okay, inisip nila na matatapos na to. Which is tama naman. Okay. Pero what they did is hindi sila naniwala. Ang nangyari is they were expecting bottom. Naalala nyo to, ito yung times na babalik tayo sa 4 digits, mga 9,000, tsaka lang to babalik ulit sa taas. Or even 6K para bloody. Yun yung sinasabi nila. Bakit? Nandun yung previous low, yung previous low natin bago tayo nagpump papuntang 65. Diba? Okay. So, anong take natin doon? Okay, so what I'm trying to do is to create a thesis how the market reacts at certain levels. Okay, tapos dapat magkikreate to ng major events at magkikreate to ng levels to prove. Okay, so ito na. Papakita ko sa inyo. Okay, sa 1 month time frame natin using Bitfinex. Okay, makikita natin na we already reset here, but no one will believe this. Everyone will say it's gonna dump again. Okay, so ngayon hindi, umangat tayo. Okay, when we hit the specific high of 65, that's when the rats came in. Okay, thus altcoin season. Diba? Nagkaroon tayong altcoin season dito. Ito yung sinabi ko sa inyo, yung mga assets na early Pendle magkakaroon din ng adoption sa mga DEX, Rehypo, etc. Tapos dito ko na pinalakas yung prediction ko na Great Wealth Transfer, stable coins, and institutional play na they will be supported with their takes in the market. Tapos halving, no? Sabi ko, pero it's not gonna be good for halving. Okay, so pumasok yung halving ng April. Guys, April, halving, biglang bumagsak yung market.
nakapitulate yung mga rats kasi yun yung number 1 trending sa market. Pero 618 siya sa level ng Fibonacci. Tignan nyo maigi ha. 618 siya sa Fibonacci. So it means ceiling yan. Nakita naman siya sa 1 month, no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 months na resisted. Dapat that should give you a immediate clue sa higher time frame na there is a reaction there. There should be an event. So ito na. Liquidity flooding the system. Ito. So nilagay ko na dito yung analysis ko. Tatlo lang. Dapat nga mahaba ito pero nilagay ko pa din. Okay. Nilagay ko dito yung central bank easing. Napansin natin yun. 1. Yun yung pinaka number 1 ko. Then government spending, fiscal stimulus. Okay. Pero para sa mga mayayaman lang at yung mga nag-ano. So infrastructure, green energy, defense can pump trillions into circulation, which is yun yung nangyari. Then stablecoin and crypto liquidity. Okay, digital assets act as shadow liquidity amplifying the speculative flow. Yun yung nangyari, guys. Okay. So dito nagkaroon na tayo nung ano yun? Patalsikin si SEC chair, ganito, maglagay pa ng mga pro-crypto sa ganito para magkaroon ng regulation clarity, crypto clarity sa mga market, parang gano'n. Which is yun yung nangyari later on. Pakita ko sa inyo. New narrative driving the hype. Okay, AI and automation breakthrough. So dito yon, ito yon, guys. Ito na yon. Dito yon nangyari. So ito dito to. Okay, ito dito to. Okay? So business boom and physical digital, okay, realty, data centers, big items and contracts, signal to IDs and DID. Yun yung isa sa mga narrative din na dito, which is yung Civic, okay, CVC. Nagpump siya doon. Okay, pantayan nyo, pakinggan nyo ha, maigi. Okay, next is energy transition. Nagkakaroon tayo ng traffic dito na magkaroon sa sa stocks. Ito yung topic na they want to clear the idea na maghanap, gusto nila i-reopen yung idea na maghanap ng ibang ways to look for a clean energy. Walang gano'n. So ito na. Next, space and biotech, moonshots in exploration and medicine attract speculative capital. O ano yung nangyari dun sa Ripple? Diba? Yun yung nangyari doon sa Ripple XRP. Diba? Yung mga shit tokens nila doon at yung mga utility token nila doon about what? Insurances, healthcare, etc. So that's gonna come back as well. That's how I see it as well here in the AI. Pero mamaya titingnan natin kung yun yung magiging point. Okay, so naglagay na ako ng change of character, break of structure here. Pero titingnan natin. Okay, so market psychology, fear of missing out. Dito yon. Okay, I'm looking at the market to be having a real altcoin season here. Okay, so ano yung basihan natin dito? Okay, so in the times of like A, B, C, D, E, F, G, okay, dito sa levels na to, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dito sa levels na to, choke talaga siya. Okay, dito kitang-kita nyo na maliit talaga. Okay, sobrang liit ng moves natin. Hanggang sa nung lahat na naka-join na, okay, ang lalaki na ng move natin. Okay, it means the whole players are already inside. Okay, you have to be so confident in this market already that it is already in a play, in play already. Na we are really doing it already. Kumbaga, kung bumagsak man siya sa 88 na tinitigan natin for 1 month, okay, we have to question, close na ba yung 1 month? May 9 days pa tayo. If we close below 88, then yun yung sasabihin natin. Okay, this is invalidated. Nevertheless, umangat man siya sa 116, magkakaroon tayo ng crypto winter. Okay? And I apologize to tell you guys, no last time na
nagmamadali ako. Hindi, 88K, pag nabasag yan, basag na yung ano. This is the reason why I'm saying 88K. If it breaks, tapos nag-close yung buong month, on an 88K below with a strong power candle, okay, kung may God candle tayo, meron tayong candle na hindi din maganda, okay, it will spark a idea na pag nag-research tong market na to, okay, it's just to exit liquidity. Okay, nanakawin nila yung liquidity na yan. Okay, so hindi na natin ito magalaw, nakalock na siya. So, ito na yung sinasabi ko. Nevertheless, kung dito yon or dito mangyari yon, the rats will still get in. Okay, saying na hindi babawi yung market, makakabalik pa yung market. At that point, tingin ko hindi na. Okay, lalo na pag naglaro na yung price sa 105, 90, 80, I really don't think the market will be able to play that without retracing 71K, which is this structure. Okay, where we receive a miracle. Ganda ng candle na to. Para siyang Thor hammer. Bigla tayong umangat. Okay? Pero we didn't really experience a really good altcoin season here. Konti lang, no? Konti lang yung mga alts na nag-pump talaga dito. Okay. So, ito na yung sasabihin ko sa inyo. If sabihin natin mag-reset, ang reset natin dito sa February 2027, sabihin natin, sige, dito na lang. Okay. Dito muna tayo. Ano yung itsura niyan sa taas? Okay, ito ang itsura niyan sa taas. Okay, when we try to break the 160, which is like crazy, no? Ngayon mo isipin crazy. Same thing nung sinasabi ko then back in time na magwa 100K tayo, 108K. Don't believe me, nangyayari siya. Okay, sabi nila crazy. Sobra na yung 108K. 100K nga lang, mababasag na yun. Hindi na tayo makakapasok. Totoo. Pero, pumasok tayo doon. Diba? Diba? Nangyayari talaga siya. Okay. So, nung ganun din, nung bumili ako sa 79 at yung binigay ko yung shot call sa inyo nung 83 o 82 or 83, may live tayo nun. Live shot call ko yun na sinabi ko sa inyo, last nyo na to. Curve lang din tinitingnan ko doon. Curves. Okay, reaction. Okay, kompleto. Okay, sentiment, fundamental, and macro details kung bakit. Okay, so tingnan natin. Okay, what will happen if we plunges? Okay, same thing pa rin ba dito or ito yan? Okay, so I want to anticipate that the market will research. Let's say another month of like uncertainty dito. Pero nag-close siya sa ibabaw ng 88K. That's your clue. Yun yung sasabihin ko sa inyo. If December opens with a positive $90,000, okay, that's your positive clue to head on large cap assets only. Do not get into alts na sobrang baba, mid or low cap. Narrative you wanna target is Ethereum ecosystem first. Okay? So big shoutouts kay Elmers. Okay? Ethereum narrative first. Okay? Whatever narrative or RWA siya pero nasa Ethereum, bahala kayo sa buhay nyo. Basta Ethereum lang muna. Okay? Huwag muna kayo mag-experiment. Okay? Kung mag-experiment kayo, pinakamalala na is lumabas kayo pero layer 1, layer 2 lang. Sabihin natin, okay, ZK Zinc. Sabihin natin, Zoe, say, bahala kayo sa buhay nyo kung ano yung bias nyo. Basta naiintindihan nyo yung binibili nyo. Para this time, wala kayong sisisihin kundi sarili nyo. Okay? Lugi kasi yung mga taong willing magpakita ng talo sa inyo, ng panalo sa inyo para maging comfort nyo. Hindi yun yung purpose. The reason why I wanna show it to you guys is to let you guys know that you can also do it. With $100, we were able to do it in 1,000 to 10,000, then 10,000, 14,000 to 21,000, naging 30,000 to 32,000. Hindi tayo nag-sell. It is very possible. Okay, so now, ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay. Bago ko sabihin to, mag-chat nga kayo dyan sa comment section ng
ng favorite number nyo na lang. Okay, yung favorite number nyo na lang. Okay, why? It's because I just want you to practice your intuition. Okay? You have to have your intuition. Practicein nyo lang intuition nyo. Okay? Na you believe in a higher power, not your own thoughts. Okay? Okay. So ngayon, ito sasabihin ko sa inyo. If I launch a project right now, sabi ko niya kasi, Sir Oso, mahal po kasi nung ano niya eh, nung ano niya. Tama, okay, sige, mahal, okay. Meraki still going. Okay, I don't care if 5 kami dito. Ngayon, ano kami, 9 na lang kami dito. Wala akong paki, okay lang yun sa akin. Ito ang point ko. Okay, what I want to happen is, what if I launch a project, okay, tapos doon, I will give a free teaching. Hindi ko siya papabayaran. Yung free teaching, free lang yun. Talaga. Asing free lang yun. Tuturuan ko yun. Ano yung support and resistance? Ganun siya. Yun, bibigay ko. O ano yung liquidity? Ito, bibigay ko. Tapos, dun sa sabi natin, pabayaran ko kayo 150 pesos. O, mahirap pa ba yun? 1 oras lang ng trabaho niyo yun. Okay, 150 pesos, sabihin natin. 150 pesos ha. 150 pesos sabihin natin. Kunin natin yung 150 pesos mo. So sa 150 na yun, meron kayong study notes. Tapos meron kayong chance na makuha ulit yung 150 na yun. Or ma-multiply yung 150 na yun. Base sa natutunan nyo. Ang tanong, gagawin nyo ba? Survey tayo dito ha, survey. Survey tayo. Magpo-poll ako ha. Okay. 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 Poll tayo. Poll system lang. Okay. Sabi natin, $3. Okay, kukunin ko yung $3 nyo. Oh. Nangyari ngayong quarter, fundamental analysis. Like liquidity reading, mga ganun. Ilan yung nag-vote? 8 lang. So 8 lang yung sasali. Yung magbabayan ng 150, 100 pesos. Hindi kayo talaga willing mawalan, no? Parang ganun. Hindi kayo hindi din kayo, parang hindi rin kayo deserve to get more. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Okay, kung takot kayo bumili ngayon, isa din yun. Factor din yun. Okay. Wag na dun sa project natin. Sabihin natin, okay. Diba? Kumbaga, lahat tayo, pare-pares tayo matututo. Matututo ako sa inyo, marireview ko yung sarili ko. Yung fundamental analysis yun. Mahirap talaga yan. Okay. Pero may study notes kayo, may PDF kayo, meron kayong sabihin natin. Okay. So, balikan natin to ha. Okay. So, ito na. Yung sinasabi ko sa inyo. Ito na yung disbelief phase. Na inisip nila, buhabagsak na yung nila. Okay. Disbelief phase dito. Pero, aangat na yung price. Okay. Inisip nila mag-exit na sila. Tsaka to aangat ng todo. Ito yung biglang may nanganganak ng narrative sa market. Diba last time, diba AI, tas biglang naging meme. AI memes. Diba? Ang pangit kasi ng pasok ng AI. Enabler talaga yung nangyari doon. Okay.
dapat nag-altcoin season yun. Pero dahil nga kay Trump, natigil talaga yun. Diba? Dahil nga doon sa Trump coin, ganyan, Melania, diba? Naging bad stigma talaga yung meme na yan. Okay, nahigop niya yung buong meme. Okay, so ito na yung next sasabihin ko sa inyo, guys. Okay. I don't know what's the next narrative, pero ito yung titingnan ko, market psychology. Diyan naman nagsisimula yung next narrative na sinasabi nila eh. Okay, so fear of missing out, of course, nandyan yan, FOMO. Okay, once there is FOMO already, the top is nearing. Okay, walang on-chain, walang MVRVC, walang NUPL, walang SOPR, walang ganun. Tapos momentum chasing, kumbaga ikaw, gusto mo na ipakita sa kaibigan mo yung gains mo sa crypto, tapos sila, uy, paano yan, paano mag-crypto, etc. Yun yung mga clue ko nung last time na hindi ako nag-TP. Okay, ang dami ng ganon. Manager ko gustong pumasok sa Bitcoin. Hindi naman siya nagbi-Bitcoin. Diba? Gusto niyo pumasok sa crypto. Ewan ko, bakit? Out of nowhere. Okay? Tapos, yung social media natin or yung Google searches natin, okay, sobrang bullish nung mga topics na ganyan. Okay, parang kahit saan ka tumingin, yun yung topic. Okay, pero pag nangyari yon, tas may sharp drop na nangyari for couple of days or buong month, magme-mega exit ako. Nevertheless, kung 200 lang, 190 lang, 180 lang, buong 1 month, bumagsak siya. Katulad nito, buong 1 month lang to, bumagsak siya. So, tag-exit na tayo. Kasi yung following 2 months, bumagsak na siya. Ito, buong 1 month lang, bumagsak siya. Buong 3 months, bumagsak siya. Dito lang tayo ha. Ito lang, June lang. Biglang bumagsak na yung June, July, August, September. Kumbaga. Tapos doon mo madedetermine kung tutuloy pa siya. So ito, bumagsak na tayo dito sa October. Following 2 months, magkakaroon tayo ng negative candle. Nangyayari yun. Okay? Mangyayari yun. Hindi ibig sabihin na ito, nakita nyo yung line, dediretso siya. Hindi. Meron yung mga move na tas tsaka lang makakahabol. Pwede yan dito sa ilalim ng line, mangyari yung move. Pwedeng sa ibabaw niya, pero hanggang dun lang talaga. Okay, kasi ito lang titingnan natin eh. Kasi sumusunod naman siya dito. Okay. So, ito na yung structural play din natin. Catalyst play, collapse play, lahat nandito. Pero overall, ito yung buong sentiment ko dito. Okay, sentimental analysis, sinama ko na rin. Speculative chart, basing events, and market maker psychology. Okay. Technical analysis wise, dinikit ko rin siya dito. Okay. Yan masasabi ko. And this is the reason why on 2026 we could see a classic speculative cycle play, out rapid expansion followed by sharp contraction. Okay, it can happen. Nangyayari talaga siya sa market. Okay, nangyari to sa S&P, nangyari to sa Nvidia, nangyari to sa when the institution find it super interesting and to make gains from it. Palantir, nangyari din siya sa Palantir, diba? Totoo yan yung sinabi ni Pospal. Totoo yan. Totoo yung sinabi niya. Basahin niya yung sinabi niya nasa screen. Diba? Miracle. Yun yung sinasabi natin, miracle narrative. Bakit? Ano ba yun? Ang dali kasing intindihin ng gaming. Maglalaro ka lang, kikita ka na. Totoo yun. Yun yung sinasabi ko. O, NFT boom. Gaano kadali intindihin? Okay, bumili ka lang ng picture, kikita ka na. Balik mo lang, i-trade mo lang ulit. Ganun kadali. Diba? O. Ganun.